paligid kung malinis. Malinis na ba? Opo. Pakiayos na inyong upuan. At umupo na kayo. Ayun. Magandang umaga ulit, mga bata. Magandang umaga ulit. Kamusta kayo? Okay po. Natutuwa ko na okay lang kayo sa araw na ito. So bago ang lahat, may lumikon ba sa ating klase? Wala po. Kung mahusay, kaya bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. So bago magsimula sa aking tatalakayin, may ihanda sa teacher na alitutunin sa ating paaralan para maging mas maayos ang ating pagtuturo. So muna, makinig ng mabuti sa sinasabi ng guro. Ano ang gagawin? Makinig ang mabuti ng guro. Okay. Pangalawa, itaas ang kamay kung nais sumagot. Ano nga ang tataas? Kamay. Ay, hindi pa, di ba? Hindi po. Kasunod, linisin ang inyong lugar kung ito ay may kalat. Malinis ba ang inyong paligid? Opo. Tapusin ang gawain binigay ng guro para uwi ng maaga. At ang panghuli, tumulong sa inyong kaklase na nangangailangan ng tulong. So ngayon, gusto niyo ba maglaro? Opo. Hindi ko marinig, bakit parang tahimik ang lahat? Gusto niyo ba maglaro? Opo. Bago tayo maglaro, ay meron pa sa inyo nakakatanda sa ating tinalakay kahapon? Melody? Tungkol po sa pandiwa. Pandiwa? Ano nga ba ang pandiwa, Irene? Ito ay salitang kilos. Salitang kilos. Magbigay nga ng halimbawa ng salitang kilos. Jackie? Lahat. Maglakad. Maglakad ang salitang kilos. Ngayon, gawan mo nga ng pangungusap ang salitang binigay ni Jackie. Si Melody ay naglalakad sa park. Okay, si Melody ay naglalakad sa park. So ngayon, ito ang ating lalaroin ngayon. So ito ay 4 na larawan, isang salita. So narito ang direksyon sa ating palaro. Ang una, magpapakita ako ng 4 na litrato kung saan hulaan nyo yung 4 na litrato na yon sa isang salita. So, handa na ba kayo? Opo. Ano kaya ang tingin dyan? May balita, may radyo, may nag-ano ng bagyo, Broadcast. then ito, dyaryo. Media ba ang sagot? Broadcast. Information. Sa Tagalog? Informasyon. Informasyon. So, ano pa uri ng media na bibigay sa atin ng informasyon? Bakit ba ito mahalaga sa araw-araw? Grisel? Ang uri ng media na nagbibigay ng impormasyon ay GMA News. GMA News, di ba? Mahalaga yun sa ating araw-araw sapagkat nagbibigay sila ng balita sa atin kung ano nga ba yung nangyayari sa paligid. Kasunod, ito kaya? Sa tingin nyo, Concert. concert dito? Pokemon. Doraemon. Cartoons. Dito? Kilala niyo ba to? Yes! Civil servants. So, anong binibigay nila sa inyo? Comedy. Comedy sa Tagalog? Komedya. Komedya, nasisiyahan kayo. Dito, nasisiyahan din ba kayo? Wow. Siyempre, dito
upang malaman natin yung mga nangyayari sa paligid. Katulad ngayon, ano ba napapansin niyo sa paligid? Malakas ang hangin. Malakas ang hangin kasi may bagyo. Bagyong Wilma. So, tumako na tayo sa aking tatalakayin ngayon. So, bago ang lahat, iamo ko muna sa inyo yung media bago dun sa ating pinaka-tatalakayin. So, pagbibigay ng kalagahan ng media, pang-impormasyon, pang-aliw at pang-hikayat. So, media, pakibasa nga? So, media daw yung isang paraan kung saan nagpapalitan tayo ng impormasyon sa isa't isa. So, ang media din daw ay tinawag na bridge. Kung ang Tagalog ay tunay. Kung saan halimbawa ay may mga mahal tayo sa buhay na malayo sa atin, nasa ibang bansa, yung media ang makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng komunikasyon sa bawat isa. Okay? Na ito ang halimbawa. TV, radyo, dyaryo, mga social media, yan, Facebook. May Facebook pa kayo? Oh. Pero dapat nakalimit na yung Facebook nyo kasi grade 4 pa kayo, bata pa kayo. Kaya dapat ang mga, hindi kayo nagbabasa ng mga videos kasi di ba maraming videos sa atin. So, ito, magazine, podcast. Ano yung podcast? Hindi nyo alam, hindi ko rin alam. Ito ay parang nakikita sa mga Spotify. So, ito naman mga website. So, ito yung mga halimbawa. So, dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng media. Mabasa? Read na media. So, ang halimbawa nito ay mga dyaryo, magazine, mga aklat. So, pangalawa? Broadcast media. So, ang mga nito ay mga telebisyon, radyo, telepono, ito, mga computer, laptop. Sa internet naman ay yung mga social media na account na ginagamit natin. So, dumako na tayo sa ating aralin. Ang kahalagahan ng media. So, ang una ay ang nagbibigay ng impormasyon. Pakibasa? Ito ang napakahalaga sa lahat ng tao sapagkat dito natin makukuha ang mga balita nagsisitring gabay sa ating pang-araw-araw na mamumuhay. So, ang kahalagahan daw ng media ay ang una ay nagbibigay sa atin ng impormasyon kung saan ito yung mga balita o yung mga katotohanan lamang na dapat natin dapat natin alamin kasi dito natin makikita yung mga para sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. So, ito ang halimbawa. Breaking news alert this morning. Right now, we do know that the U.S. Geological Survey is reporting a magnitude 7.6 earthquake off the Philippines. Tsunami warning has been issued in the Southwest Pacific Ocean. That quake just hitting, so no word to say of any injuries or damage. Breaking news alert this morning. Right now, we do know that the So, yun na ang halimbawa na nagbibigay ng informasyon sa atin. Base sa pinag-upload ko sa inyo, ano po yung nandun sa video na yun? About sa lindol sa Pilipinas na nagkaroon ng 7.9 na lindol sa atin. So, ang kasunod naman ay nagbibigay aliw. Pakibasa? Sa panonood ng mga Teleserye, variety shows, music videos, sports, sa television, pakikinig sa radyo ng musika, ang gamit ng YouTube, para manood ng video, pakipasok sa kaibigan gamit ng internet, nagbibigay siguro at libangan dito sa mga tao. So, ang pangalawa naman daw ay nagbibigay sa atin ng aliw. Ano po yung mga nagbibigay sa inyo ng aliw? cartoon. Cartoons. Ano cartoons? Ano po? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Ikaw, Pala, ano nagpapasaya sa'yo? Gracie and the Lady. Gracie and the Lady. Ikaw, Jackie. Nag-iisip pa si Jackie kasi marami siyang pinapanood na hindi niya Mr. Bean. Mr. Bean.
narito ang halimbawa. Ayun ang halimbawa ng nagbibigay sa atin ng aliw dahil paborito ko din ang palabas na iyon. So dumako naman tayo sa pinakahuli ang nanghihikayat kung saan nagagamit ito para hikayatin natin yung mga mamimili. Halimbawa na lamang kung mga online seller tayo, kung saan sa mga TikTok. Kayo ba? Nanonood ba kayo sa TikTok? Opo. Nakikita niyo ba na may nagbebenta sa TikTok? Opo. Sa tingin niyo, ano kayang uri yun ng kahalagahan ng media? Nanghihikayat sapagkat nagbebenta sila ng mga produkto kung saan mahihikayat tayo mamimili ng bumili sa kanila. So, na ito ang halimbawa ulit. Sa Beer Brand Swap, 10 pesos lang kumpleto ang kilay para sa matibay na bukas. Ngayon, ano nga ba ang media? Palad? Ginagamit po sa panghikayat sa pagbibigay ng impormasyon. Iba ka naman, sagot? Melody? Ang media po is nagbibigay po siya ng impormasyon po para alam mo natin kung ano po yung nangyayari sa pamilya. Mahusay, bigyan ng palakpak inyong bawat sarili. So, tanong kaya, ano kaya ang iba't ibang uri ng media kung nakilig talaga na mabuti? Jackie? Panghikayat, nagbibigay impormasyon, nagbibigay ng aliw. So, yung iba't ibang uri din ng media, yung pinalang ko sa inyo, yung print o yung nakalimbag, yung broadcast, saka sa internet. Okay? Yung mga radyo, diaryo, yun yung iba't ibang uri ng media. Pero kasama din yung bibigay sa atin ng informasyon. So, ano nga ba yung kahalagahan ng media sa atin, mga tao? La? Tumatalimis sila. Ang kahalagahan po ng media para sa atin yan, para po makapagbigay ng impormasyon sa atin. Informasyon? Ano pa? At Katulad na naman saan? Lagyan mo ko ng halimbawa na nararanasan ko. katulad po sa panita, sa GMA News, nagbabalitan po sila ng may bago ngayon. Ano ba yung pangalan ng bagyo? Si Weda. Si Bella ba? Si Lilbert. Bakit naman? So, yun yung sa informasyon. Ibigay sa atin ng informasyon yung media. So, saan kaya? Sa pangalim sa kapangikaya, ano kaya nagbibigay nila ng halaga? Irene? Pag malungkot po, nagiging masaya. Wow! Mahusay! Kaya, bigyan niyo yung sarili niyo ng palakpak. Kasi gano'n, kung naiintindihan niyo na talaga ang aking aralin, meron akong inianda dito ang pangkatang gawain. Na kung saan, meron itong dalawang grupo. Ito ang unang grupo at pangalawang grupo. So, ang unang grupo, papagod sila sa kung mas marami ba yung bintahe. So, sa English ay advantage ng media. At ang pangalawa naman ay disadvantage. Kung mas marami din ba yung disadvantage ng media sa atin. So, meron kayong 1 minuto para sa inyong pag-uusap. Advantage ng or bintahe ng media. Sige, magano na kayo? Harapan na kayo. Okay na ba? Magharap ko ng group 1 at group 2. So, bibigyan ko kayo ng 1 minuto lang. Advantage at disadvantage ng media sa akin. So, sino mauna? Advantage. Advantage na. Alam niyo ba, ang media ay ang isa sa magandang positive na nagbibigay ng information sa atin. Dahil sa information na yun, mas nagiging handa tayo, halimbawa na lang pag may bagyo. Dahil sa media ay
mas naglalaan ng oras sa mga bata. Kaysa sa maglaro sila sa labas, kaysa sa gumana sila, nag-games na lang sila. Kaya ang mga bata ngayon ay hindi na sila malalakas tulad ng mga naunang mga bata. Kasi ang ginagamit na lang nila ay ang kamay kasi nag-games na lang sila tapos naaalit sila sa mobile games. Pero diba sa media, kahit yung mga bata is ginagamit nila yun para makipag-communicate sila din sa kanilang mga magulang na madalayo sa kanila. Sorry? Pero ang media naman ay madami nang nakukuha ang mga bad influence ang bata dahil marami sila nakikita ang hindi kaya-aya sa social media. Okay, tapos na. So, bigyan na, limang palakpakan inyong bawat isa. Kung ganon, tapos na tayo sa ating debate. So, meron ako sa inyo tanong. Sa inyong palagay, ano ba yung mga mas nakaka-epekto sa atin? Yung pagiging advantage ba o yung bintaya ng media o yung disbintahe? So, ano yung parang mas nakaka-apekto sa atin? Bakit? Bakit? Kasi po, may nakakabay ko dahil isa na nakikita nila sa social media na na-stress po sila tapos nagpapakamakay sila. Sa palagay nyo naman, sa advantage naman, walang may ano sa inyo? Ganon. So, bakit ba mahalaga sa atin na mag-ingat sa paggamit ng media? Wala? Maraming mahalaga sa pagkakataon. Para po sa pagiging mailan natin, mga nasa pag-post, kailangan isipin din natin ang post natin sa ating Facebook account. No, kailangan natin mag-ingat kasi maraming nagnanakaw o kumukuha ng mga litrato na ginagamit tayo para sila ay libawa na lang sa mga nakikita natin sa Facebook. Diba kinukuha yung mga picture nila, nilalagyan ng mga nakakatawa mga picture, ginagawang patatawa-tawa yung picture nila. So ngayon, gusto niyo ba ulit ng gawain? Kung ngayon, meron at akong hininda. So, ito ay isang pangkatang gawain. Ito ang grupo isa at grupo dalawa. So, maghahati ako at magbibigay ako ng mga larawan. Ang gagawin nyo ay i-aano nyo yung mga picture kung saan ba ito naka-output. At lalagyan nyo ng kung ano nga ba yung sa litrato na yun. At pagkatapos, ipapaliwanag nyo dito sa unahan ang mga nadikit yung mga litrato at kung para saan ba talaga yung mga ano na yun. Tapos na ba mga bata? Maaari nyo bang ipresenta dito sa unahan? So dito po sa pang-informasyon ay merong nagbabalita at isang dyaryo. Dito naman po sa pangaliw ay nandito si Mr. Petrox. Concert po ng Hindi. Hindi yan. Dito naman po sa pakikayan, meron dito commercial about sa sale, 50% off, at saka Hello Max iPhone 12. Okay, magaling, mahusay. Bigyan nyo nga ng isang 5 palakpak ang buwan. Ang group 2 kaya?
ano po, meron po ditong mga sinihan po yung bata. Sa pinapanood niya po is itong mga cartoons na yun. Tapos ang pangtigayat ng mga brand iPhone po, iPhone 17 Pro Max 1 terabyte polyphase. Wow! At saka Sprite. Okay, mahusay. Group 1, bigyan na natin yung nalimang palakpak ang group 2. Kung gano'n, kung mas naiintindihan nyo na ang ating aralin, meron akong inihanda gawain ulit. Na inyong sasagutan. Tapos na ba? Okay, ang tanong ko. Basahin ang bawat sitwasyon sa bawat bilang. Ibigay ang kahalagahan ng media na tinutukoy. At pipili kayo sa kahon na titing ang tamang sagot at ilalagay nyo sa mga nasa baba. So, sino ang magsusunod sa number 1? Melody? Babasahin mo muna. Narinig ni Joseph sa radyo na may parating na bagyo. Kaya siya ay naghanda ng pagkain ng kanyang pag-anak. So, tingin mo, anong sagot dyan? A po. Yeah, A. Number 3? Jackie? Sa panood ni Jackie sa TikTok na maganda daw ang sabon na pampaputi kaya bumili siya nito. Nangihikayat po, letter C. Pangle? Black? Ipinarita sa TV na dumadami na ulit ang kaso ng COVID-19. Ibibigay ng information. Letter A. So, tama ba ang inyong sagot? Oo. Nagbibigay na informasyon. Ito? Oo. Tama ba? Oo. Tama. Ito kaya? Oo. Sino ang limang puntos sa inyo? Taas ang kamay? Ay, si Irene. Hindi naman si Irene. Tunaw si Irene kasi hindi nakikinig ako si Irene o may ibang iniisip si Irene. Sino kaya? Kung ganon. So, para sa inyo, bakit ba mahalaga ang media sa araw-araw? Irene? Gusto ko marinig ang iyong kasagutan? Mahalaga po ang media sa pang-araw-araw na buhay. Dahil ngayon po ay hindi na po tayo basta-basta makakuha ng information kung wala tayong gadgets, wala tayong cellphone, wala tayong radyo, wala tayong TV. So mahihirapan po tayo kung makipanigas na nangyayari sa paligid. Okay, mahusay. Bigyan si Irene ng limang palakpak. So, bilang isang mag-aaral, mahalaga ba na maging mapanuri tayo sa ating napapanood sa telebisyon at internet? Opo. Jackie? Opo, mahalaga po maging mapanuri tayo sa ating napapanood. Dahil po, may napapanood po tayong fake at marinig na katotohanan sa internet. Mahusay. Bigyan si Jackie ng limang palakpak. Oh. Sa bahay paaralan, paano mo magagamit ng media na responsable? Paano nyo ba ginagamit ang media sa bahay nyo o sa paaralan na responsable? Melody? Ginagamit po namin yung media sa bahay kapag po nanonood kami ng nagbubulit. Ginagaya po natin yung nasa video. Mahusay kung gano'n. Bigyan ng inyong sarili ng limang palakpak. Kung gano'n, kung naiintindihan nyo talaga ang aking mga pinagsasabi dito sa unahan at alam ko naman na hindi masasayang yun, ay meron ulit na inenda siguro na gawain para sa inyo. Ito ay panghatang gawain na kung saan ang unang grupo ang tawag sa kanila ay give information, aliw, kaya. So, na ito ang
So, maganda na tayo mga bata. So, narito ang pamantayan sa ating role play. Ang mga nilalaman, apat na puntos, pagkamalikhain at paggamit ng mga maskara, apat na puntos, pagtutulungan, apat na puntos, at saka pagpapahayag dito sa unahan, apat na puntos. Na may kabuuan, 16 na puntos. Okay? Bibigyan kayo ng 5 minuto. Okay. At para na rin sa mga mag-aaral ko na nanghihirapan sa aking tinalakay kanina, ay meron akong inihanda sa inyong aktibidad kung saan mas matututo kayo. Yan. So, narito ang inyong aktibidad. Media sa aking mundo. So, pipili kayo ng mga isang rin ang media ko saan yung pinakita ko na informasyon, pangingikaya at pangkaliw. So, yan, ikwento nyo lang sa akin kung ano yung mga nakikita nyo and si teacher yung magiging facilitator nyo o tutulong sa inyo para magbigay at makapag-organisa ng isang kinakailangan para doon. So, na ito ang inyong pamantayan, pagpapakita ng media, pagpapaliwanag ng kwento, pakikibahagi na may siyam na puntos. So, ang group 1 ba? Ready na ba? Opo. Hindi ko naririnig. Ang group 1 ba? Ready na ba? Opo. Okay. Maaari na kayo ipalabas sa inyong mga ginagawa. Group 2, makinig sa kanila. Magandang araw. Ito po ang Barangay News Today. May panibagong anunsyo tungkol sa clean up drive ngayong Sabado. Ha? Ito ba? Ayon sa opisyal na pahayag, magsisimula ito ng 7:07 ng umaga sa covered court, lahat ay inaasahang mag-isa. Pero bago tayo mag-dinis, ito muna. Knock knock. Who's there? Sino? Sino who? What is? What is you? What is your hand? Wala. At para sa clean-up drive, huwag kalimutan gamitin ang Eco Kit, solusyon, amoy fresh pa, sa halagang 20 pesos, malinis na, mabango pa ang bahay. Okay, mahusay. Group 1, bigyan. Group 2, bigyan na group 1. Limang palakpak. Ganon? Handa na ba ang group 2? Yes. Okay, handa na daw sila. Okay, group 1, makinig sa kanila. Good morning, followers. Narito ang mabilisang balita. Papalapit na
lang, pero madali. Masarap. Let's go! Mga ka-friends, may gusto lumabas kahit may bagyo. Hindi pwede. Pero pwede ka mag-order ng snacks, smiles, cookies, masarap, crunchy, at perfect habang manonood ng vlog. Grabe! Sa social media lang pala, may natutunan akong impormasyon. May nakakaaliw at nakakahikayat pabuhili ang kanilang media. Kaya gamitin ang media ng tama, protect, inform, enjoy. Okay, mahusay. Group 1, bigyan ng Group 2 ng 5 palakpak. At bigyan naman yung sarili ng malaking palakpak. So dahil dyan, dahil naunawaan ninyo ang aking pinagawa, ano ba yung mga napansin nyo sa mga pinagagawa nyo sa unahan? Sino? Ibigay? Melody? Nagbigay po kami ng mga impormasyon po at saka po ng aliw at naghikayat din Ano po yung mga binigay nyo impormasyon sa kanila? tungkol po sa bagyo. Sa bagyo. At clean-up po. Nagpa-clean up drive sila para maging malinis yung ating kapaligiran dahil nakikita nyo naman na sobrang madumi dito sa atin. So kaya nagpa-clean up drive sila sa pamamagitan ng panghihikayat at pagbibenta na rin ng sabon kasi para nga daw maging fresh. Sa kabilang grupo kaya, ano kaya ang mga nakaano sa kanila? Jackie? Nalilito ako. Ano po, tungkol po sa bagyo. Tungkol sa bagyo. Ano ba yung ginawa nyo process o yung way ninyo kung paano nyo malikikayat sila at paano magkabigay ng aliw? Irene? Tungkol dun sa inyong ginawa? Doon po sa una po, nagbalita na may bagyo. Tapos doon po sa kasagot, sabi ko ay, magawa ng cookies, tapos sabi ko doon sa isa, kung gusto daw po na, huwag na daw lumabas ng bahay, tapos mag-order na naman ng pagkain. Dahil nga, natatamad ang mga tao. Kasi may bagyo. So ganoon, mahusay, naiintindihan ninyo ang aking mga pinagsasabi sa unahan at alam ko na hindi na sayang, kaya bigyan niyo ulit yung inyong sarili na ang mga palakpak. So bago yan, meron akong hinihanda ang aktibidad ulit. So, piliin ang tamang sagot. So, tapos na ba kayo? Oo. So, sino ang gusto sumagot sa number 1? Jackie? Ano ang ibig sabihin ng hilir? A. Isang tao na nagbabalita. B. Mga paraan o galuyan kung saan ipapasang impormasyon. C. Lugar ng paligsahan. D. Paaralan ng komunikasyon.
ilagay ninyo yung mga gamit sa inyong bag at tumayo lang lahat para sa ating panalangin na gagampanan ni Pala. Sa pangalan ng